Praise the Lord. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na pagkakataon. Ano yung pagkakataon binigay ng Diyos? Magkain, o kumain, mangan tayo. Salita ng Diyos. Amen. Okay. Happy Lord's Day po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga subscriber. Like and share at i-share nyo po sa iba. Tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos sa pagkakataon na ito upang lahat po tayo ay magiginabang sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating buhay. Hanggat tumihinga tayo, kailangan natin ng salita ng Diyos. At yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. O sige brother, basahin mo na. 1:63. Anong sinabi ng ating Panginoong Yesus? Nung siya ay nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. Bagong tipan yun ha. Sulat ni Juan. 6:63. Ayan, ang babasahin po nila. Kita mo ba, sister? Kasi bata ka pa, kaya maliwanag pa yung mata nyo. Hindi kagaya namin na kailangan 1:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Yan. Dalawa yung binanggit ni Jesus. Laman at Espiritu. Sa physical, walang paginabang, sabi ni Jesus. Pero yung kanyang salita, meron kang paginabang. Anong paginabang ng tao? Life giver. Kapag nakikinig po kayo ng salita ng Diyos sa Biblia, ang totoo niyan, kayo mismong nakikinig ang gumagawa na ang buhay ninyo dinadagdagan nyo. Tandaan nyo ha, kayong mga nakikinig, kayo ang gumagawa. Kasi kung di ka makikinig, wala kang paginabang eh. Tandaan nyo, kaya napakahalaga po ang makapaginig ng salita ng Diyos. Maliwanag ang sabi ni Jesus, ang salita ko ay nagbibigay buhay. Life giver. Sino bang tao ang hindi nangangailangan ng salita? Lahat tayo. Kanya lang, yung iba, ini-ignore po yan. Ini-ignore nila. Kasi nga po, meron pa akong pangarap. Pag sinabi may pangarap, siyempre pangarap muna. Hindi yata nalalaman ng tao, lahat ng gusto mo, kaya namang ibigay ng Diyos eh. Opo, mismo Panginoong Yesus ang nagsabi. Wala pang sinasabi ang bibig mo, andyan na yung ibibigay ng Diyos sa iyo. Oh, sister, Mateo 6:8. Anong sabi ng Panginoong Yesu Kristo? Hindi pa tayo nagsasalita. Alam na ng Diyos ang pangangailangan natin. Yan, babasahin po para makita natin. 6:8 ng Mateo. Huwag niyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ayun. Amen. Napakaliwanag. Hindi ka pa umihingi, kaibigan. Anong sabi ng Lord Jesus? Alam na ng inyong Ama. At tinutukoy niya po ang God, yung nasa langit. Kasi kung babasahin mo dyan, pupunta kasi sa 6:9, o 6:9 na sister, basahin mo nga ano nakalagay. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen. Yun. Sundin ang kalooban ng Diyos. Yung, alam niyo po, ito
Sundin mo lang ang kalooban ng Diyos kahit hindi ka hiling sa Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, matuto tayong sumunod. Kaya nga nakalagay dyan, sino nagturo dyan? Si Jesus. Kasi nagtanong yung mga alagad niya, Panginoon, turuan mo kami manalangin. Pero hindi lang basta panalangin po. O, di ba? Hindi ka pa nagsasalita, ang sabi ni Jesus, alam na ng Diyos ang iyong kailangan. Kanya lang ang batas, sundin mo lang ang gusto ng Diyos. Pag sinunod mo, 100%. O, basa, Filipos 4:19. Ano naman ang sabi ni Apostol Pablo? Yan. Filipos 4. 4. Simulan mo muna sa 7 lang muna. 4:7. Pagkatapos tatalupas ako ng 19. Filipos ha? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkipag-isa kay Jesucristo. 19. 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 20. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. O, napakaliwanag po ha. Anong sabi niya? Hindi nauubos ang kayamanan ng Diyos. Pero ang tao, nauubos mo kayamanan ng tao. O, gusto niyo bang continuous blessing? Simple lang. Sumunod lang po tayo. Siyempre naman, kahit naman po sa lupa may tatay ka, may nanay ka. Pag sumunod ka sa iyong mga magulang, anong gagawin ng magulang mo? Kada ilig mo, bibigay nila Kahit magutang sila sa Bombay. Di po ba ganyan? Pero subukin mo sumuway sa iyong magulang. Diyan nalalabas yung galing. Si tatay naman para may tinitignan sa amin Si nanay naman para akong hindi anak kasi nga po, tinitignan yung masunurin at saka yung tamad. Pag tamad, wala talagang mapapalayan. O, alam niyo ba yung kwento ni Juan? Yung nakahiga, hinihintay laging bayabas na mahulog. O, sino nauna? Yung mga ibon. Huwag niyong gagayahin si Juan tamad. Kailangan masipag po kayo, no? Ganyan po ang Diyos. Kaya tayo nilikha. Para saan? Simple lang. Para gumawa ng pagsunod sa Kanya. Efeso 2. Pag-ibasa lang. Efeso chapter 2, verse 10. Efeso chapter 2, verse 10. Yan. Pag-ibasa lang, Brother Wilson. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo parang sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Amen. Maliwanag, nung una pa man. Kailan yon? Nanilikha tayo ng Diyos. Saan tayo nakatalaga? Sa gawang mabuti. Pero pasin niyo po, ako bilang magulang ako, ang magulang tatay na ako. Kayo, nanay kayo, tatay kayo. Hindi po ba meron kayong anak? Abang lumalaki yung anak niyo, hindi ba inakay niyo? Anong turo niyo sa anak niyo? Anak, huwag kang magbura. Bata ka palang naririnig mo na. Pero, habang lumalaki ka, dahil lumalaki ka sa environment na ganito, ayun, nagmumura ka na. Anong masasabi ng magulang ngayon? Anak, saan ako nagkamali?
O, hindi po ba ganon? Laging may problema. Ang alam, kasi po, alam niyo po, lack of knowledge ang tawag dyan. Kawalan ng kahalaman. Kahit naman nung ako nung bata ako, dahil sa kawalan ko ng kahalaman sa salita ng Diyos, pasaway din naman ako eh. At saka lang po ako natuto, noong buksan ni Jesus ang puso ko, noong dumating si Jesus sa buhay ko. Kailan po nagsimula yon? Doon po sa Baguio ako nakatira. Unti-unti na po ako nakakapakinig doon ng pangangaral in public. Meron po kasing isang university sa Baguio, every Sunday na dadahanan ko po yon, naghahawitan sila. Sabi ko, saya dito. Mga Christian song po naririnig ko. Doon po nagsimula ang pagtawag ng Diyos sa akin. At ito ako ngayon, biyaya ng Diyos. Nagbabahagi rin po ako ng mabuting balita ng Diyos. Bakit? Gusto ko yung naranasan ko, maranasan din ng ibang tao. Bakit? Biyaya ng Diyos. O, konting patutuo lang ha. Sino nakakaalam sa inyo na may nasunog doon sa Choco? Yung kapitbahay po namin nasunog. 6 ang namatay. Sa Choco. Mga 5 years ago. Yung sa amin po, hindi nasunog. Yung kapitbahay namin sunog. After 4 years ago, kung gusto niyo panoorin yan, nasa YouTube yan, sa balita. Hanggang ngayon, sa ABS-CBN. Napapanood pa yan, mga sunog sa Tondo. After 4 years, nasunog na naman yung the other side. Nandun pa rin yung tirahan po namin bahay. After ng sunog, doon pa rin po kami natutulog sa aming bahay. Samantalang yung mga kalugar namin, kung saan sila nagigitulog. Alam niyo po ba? Ako, kwento lang sa akin to ha. May mga tao na nagagawiro, nagtatanong, saan yung bahay na hindi nasusunog? Kita niyo po, bahay na hindi nasusunog. Ang tawag doon sa tinitirahan namin. Alam niyo po ba, nung sagot ng mga kapitbahay ko, pastor yun nakatira dyan. Kwento nila sa akin yan. Alam niyo po, naalala niyo pa ba yung malakas na bagyo sa Maynila, no? Signal number 1 sa Manila. Ang lakas talaga. Lahat ng kapitbahay ko sa the other side, lahat ng bubong tuklap. Pagdating po sa amin, huminto yung pagtuklap ng bubong. Ano yan? Yan ang gawa ng Diyos. Kapag gumawa ka ng mabuti para sa Diyos, hindi kakalimutan ng Diyos yan. Tayo po, nakalahan tayo sa mabuting gawa, hindi sa masamang gawa. Yan ang nangyayari ngayon. Abogado, magnanakaw. Vice President, magnanakaw. O si Gloria, hindi ba nakulong si Gloria? Pinakulong ni Pinoy? Presidente pa siya. Vice President natin, 125 million in 11 days ang sabi ng COA. Saan mo ginastos? Ayaw sumagot ni BC Sara. Alam niyo po, nakakatakot po ang panahon natin. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Kung hindi po talaga nakakatakot. Babasahin mo, sister, sa unang Timoteo. Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 1 to 3. Second Timoteo chapter 3, verse 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan.
sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, mga tao ay maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at nakastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Hindi po ba? Uling araw. Kaya ang title nito, ang mga uling araw. Nasa uling araw na po tayo, kaya yung nangyayari ngayon, yung nakahula sa Biblia, yan na po ang nakikita natin ngayon sa ating paligid. Anong sabi doon sa isang talata? Mahilig sila sa kalayawan rather than maibigin sa Diyos. Sino ang Diyos nila? Yung kalayawan. Saan nanggagaling ang kalayawan? Pera. Hindi ka bang maglalayaw-layaw na wala kang pera? Nakita niyo po yung mga district engineer ng Bulacan? Habang naglilimas yung taga Bulacan ng baha, sila po nangangasino. Libo lang bang pinatatalo? Milyon ang pinag-uusapan. Imbis na may bigay po sila sa Diyos, anong nangyari? Mas mahal po nila ang pera. Alam niyo po, si Apostol Pablo, Roma, chapter 3. Noong mangaral po si Apostol Pablo sa bansang Roma, ito po ang kanyang epistola, chapter 3, sister. Tingnan niyo po ang salita niya. Roma chapter 3, verse 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis na nandas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila ay pawang panlilinlang. Ang labi nila ay mga kamandag ng ahas. May kamandag na ahas. Puno na pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ng kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ayun, nandahilan. Wala nang takot sa Diyos ang tao. Alam niyo po kung may takot lang ang tao sa Diyos, sana walang krimen sa Pilipinas. Yan ang totoo. Mayaman ang Pilipinas. Lahat naman tayo pwedeng bigyan ng bahay ng gobyerno eh. Pero imbis na bigyan tayo ng bahay ng gobyerno, binubulsa po nila yung pambili natin bahay. Dahil wala silang takot sa Diyos. Kung may takot lang po sila sa Diyos, napakaginawa sana ang buhay natin. Walang krimen. Hindi eh. Anong sabi ni Pablo? Nilahan tayo noon sa mabuting gawa. Anong nakikita natin ngayon? Mabuti bang gawa? Manood kayo ng TV, puro masamang gawa. Magbasa kayo ng dyaryo. Mag-cellphone kayo sa social media. Puro masamang gawa. Kaya po, kawawa tayong mga nasa ibaba, sa laylayan. Tayo po yung kawawa. Bakit? Bayad tayo ng buwis. Anong ginagawa nila? Kinukuha naman yung buwis. Di po ba ganon? Kaya ako po nasasabi yan, at the age of 20, ako po, 19 years old pa lang ako, nag-employed na po ako. Halos sinubos ko po ang aking buhay sa paghahanap buhay. Bayad ng bis.
Pagdating po ng Marso, magpapela po ko ng ITR. Ako pa ang may utang sa gobyerno. Samantalang kinakaltasan nila ako ng buwan ng aking buwis. Sweldo ko, komisyon ko, may buwis. Pasko ko, may buwis. Pagdating ng Marso, may utang pa pala ako. Kita niyo po nangyari yan. Kaya nung araw na kinuha ko na po yung pera ko sa Pag-ibig. Alam niyo, no, sabi ng empleyado sa Pag-ibig, Tay, ayaw mo ba nang magtrabaho? Sabi ko, nagsawa na ako sa kakatrabaho. 19 pa lang ako, nagtrabaho na ako. Ngayon gusto mo, magtrabaho pa ako hanggang ngayon. Nung kinlate ko po yun, 61 na ako. Yung pera ko nahulog sa Pag-ibig. Isipin niyo po yan. Aba, gusto pa ako magtrabaho. Para saan pa? Kailangan ma-enjoy ko naman po yung nalalabi kong buhay. Kung ano man yung dapat kitain ko o paginabang ko sa gobyerno, enjoy ko na lang. Pero hindi rin po eh. Puro sama ng loob. Puro sama ng loob lang. At salamat ni Diyos. Yan. Yan ang nagtatanggal ng sama ng loob ang Panginoon. Paano kung hindi dumating sa akin ang Panginoon? Kagaya rin po ako yung nakikita nyo sa lansangan kung ano ang pamumuhay nila. Ganon din po ako. Ako na tumira po ako sa Baguio ng 6 na taon. Maginawa ang buhay ko sa Baguio, marami akong pera, kaya lahat ng bisyo nagagawa ko. Pero siguro may plano ang Diyos sa akin. Sabi niya siguro, hindi ka nararapat dito. Kaya ginawa, natanggal ako sa trabaho. Masakit sa simula. Kasi yung nakasanayan mo, nawala na. Buti na lang ang pumalit si Jesus. Alam niyo sa buhay natin ito, ano man ang ating marating sa buhay, kung wala kang Jesus, wala ka. Sister 1, chapter 15. There's 6. Tignan nga sa 6 yata yun, o 7. Anong sabi ni 1? 15:5. 1:15:5. Tignan po natin ang talatang ito. Ano nakasulat? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Amen. Yun po ang nakakatakot. Pag hiwalay kayo sa akin, sabi ni Lord Jesus, anong sabi niya? Wala kang magagawa. Kahit na ikaw pa yung pinakamatalino, kahit na ikaw pa si Bill Gates, yung may-hari ng, balang na ninyo yan. Pinakamayaman tao sa buong mundo si Bill Gates. Bakit? Yung produkto niya ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Alam nyo na yun kung ano yun. Meron pa bang tatalo sa kanya kung yaman lang ang pinag-uusapan? Wala na po. Wala na. Pero anong sabi niya? Wala ka sa akin, you're nothing. Alam niyo ba yung anak ni Henry C? Alam niyo ba yung SM Smart? Diba? Kahit siya kayo magpunta, merong SM, ano? Kasi sabi ni Henry C nung araw, yung father, ang gusto ko, lahat ng gusto ng tao, meron ako. Kaya yung SM po kumpleto. Ngayon yung anak niya. Alam niyo po ba yung anak niya, isa lang ang kanya sinabi, ako, pinanganak akong mayaman. Kaya, hindi ako nanlalamang ng aking kapwa. Ang akala ni Henry C. Jr., yun ang batas. Huwag kang manlamang ng kapwa. Pero alam niyo po ba, meron siyang narinig sa salita ni Jesus, yun ang nagpabago ng kanyang buhay.
Yan. Gusto niyo bang malaman, kaibigan? San Marcos 8. Dito po yung narinig ni Enrique Jr. Nung marinig niya po ito po ang nagpabago ng buhay niya. Nang akala niya, dahil mayaman na siya, siyempre pinanganak siyang mayaman eh. Kung manlamang siya, hindi maganda. Kaya ang sabi niya, hindi ako manlalamang ng aking kapwa. Siyempre nasa kanya na lahat eh. Manglalamang ka pa? Nasa iyo ng lahat? Yan. Tingnan po natin yung sinabi ng ating Panginoong Yesus na nagpabago ng kanyang pananampalataya. San Marcos 8, simulan mo sa 34, sister, hanggang 38 na. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay ay alang-alang sa akin, at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahon ito. Ikakahiya rin kayo ng anak ng tao, pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Okay. Yun tukoy lang natin yung isa. Ito yung nagpagising kay Enrique. Sister, basahin mo yung 35. Verse 35. Yan ang gumising kay Enrique. Kung paano siyang sumampalataya kay Jesus. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtaman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Kita niyo? Makamtan mo man ang buong daigdig. Alam niyo yung buong daigdig? Yan ang inaalok ni Satanas. Inalok niya. Kanino niya inalok? Sabi niya kay Jesus, Jesus! Nakikita mo ba ang lahat na nakikita mo yan? Lahat ng yan ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lang ako. Nagganap po ng mana ng base Satanas. Sino sasamba sa kanya? Yung mukhang pera. Panguli. Yan po nagpagising kay Enrique. Kaya nung marinig niya yan, napanood ko po yung video niya kasi kaya alam ko yung kwento. Sumampalataya po siya sa Panginoong Yesus. Alam niyo ba yung SM? Nagagamit po sa pangangaral yan. Nung araw, ang pastor na naka-assign doon, si Pastor Maliwat ng FPBC. Ngayon, si Pastor Maliwat, naging manager po siya sa Amerika. Magbuot mapunta siya sa Amerika, hindi ko na po nasubaybayan kung sino yun. Kung meron pa po pangangaral ngayon sa loob ng SM o nagagamit yung SM sa pangangaral. Yun po ang gumising sa kanya. Akala ko, sabi niya, wag na lang akong manglaman ng kapwa, tama na. Yun pala. Ano man ang dami ng yung pera. Sa totoo lang, pag namatay ka, wala ka naman madadala eh. Di ba ba yung nasa loob ng nicho, ay nicho sa kabahog? Di ba nilalagyan ng pera? Oh. Ano? Hindi nga na, ganun-ganun yung pera eh. Wala na eh. Kung minsan ang perang iiwan ng namatay, pinagpapatayan ng kanyang mga anak.
Dahil hindi pantay-pantay ang parte. Di po ba? May asawa, pinapapatay ang asawa kasi naka-insure po siya ng bilyon. Halimbawa, mag-asawa, ang gagawin ng isa ay pa-insure ko yung asawa ko 1 bilyon. Tapos ipapapatay niya na. Kita niyo po. Yang gawang mabuti na sinasabi ni Pablo, sa panahon natin, hindi na po natin nakikita yan. Hindi na po natin nakikita. Kaya tatandaan niyo po, tayo mga tao nilikha ng Diyos, hindi sa masama. Nilikha tayo dahil sa mabuti. Panguli, Roma 7:12. Anong ibig sabihin ng mabuti? Siyempre, sinabi ni Pablo sa Efeso 2:10 yun eh. Ano yung mabuti sinasabi? Si Pablo rin ang may sabi dyan sa Roma 7:12. Pag-ibasa mo, sister. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ang ibig bang sabihin nito ay nagdulot sa akin ng kamatayan ang mabuting bagay? Hindi. Ang kasalanan ay ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita kung ano ang kasalanan at upang mayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Alam niyo po, sa verse 12, anong nakalagay doon? Sister, ulitin mo nga yung verse 12. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun po ang sabi ni Pablo. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos ay banal. Ang salita ng Diyos ay banal kasi ang Diyos ay banal. Pag sumunod ka sa salita ng Diyos na banal, ay magiging ano ka? E di magiging banal ka rin. Yung salita ng Diyos, yun ang bumabanal sa iyo. Kaya pag nakikinig ka ng Bible study, ang buhay mo, ikaw mismo ang gumagawa ng kabanalan mo, kaibigan. Ay, kung tamad kang makinig, ala ka. Sabi ni Satanas, tama ginagawa mo, huwag kang makinig dyan, maingay yan. Oo. Di ba ganyan? Dalawa lang po ang kumikilos na kapangyarihan dito. Kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ni Satanas. Yun lang po, wala namang iba. Basahin mo ang Biblia, Satanas at Diyos lang. Kaya dapat po, sundin na po natin ang utos ng Diyos. Kaya kayo sa Mateo, na binasa ni Sister kanina, sundin ang kalooban mo. Amen? Pag sumunod tayo, dadating po ang masaganang pagpapala ng Diyos. Pupunan niya. Yung kayamanan ng Diyos sa langit, hindi po nauubos yun. Tuloy-tuloy na pagpapala. Amira. Pag sinabing pagpapala, kumpleto ricados po yan. Baka akala nyo, yayaman na kayo. Hindi. Lahat. Kapayapaan ng buhay, masaganang buhay, yung pamilya mo, papayapa, tahimik. Ganyan po kung mag-bless ang Diyos. Ang importante lang po, yung pagsunod natin. Kasi yun ang susi ng pagpapala ng Diyos. Alam nyo, ang pagpapala, hindi nyo kailangan hanapin eh. Yung kayamanan, kahit hindi nyo hanapin yan. Magandang bahay, magarang gamit. Kahit hindi mo hanapin yan, sumunod ka lang sa Diyos. Siya na ang magdadala sa iyo ng pagpapala. Alam niyo, yung binibigay ng mundong panandalian lang po yan. Mas maganda yung pagpapala ng Diyos. Bakit? Everlasting yun eh. Pang walang hanggan. Kasi po ang Diyos ay walang hanggan Diyos. Amen? Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na ipinakita mo sa amin ngayon na dapat kami sumunod sa iyong kalooban,
sapagkat yan po ang bibinigay mong batas sa amin. Subalit ang nangyari po, Panginoon Diyos, sumausaw po ang dyablo. Nang sumausaw ang dyablo, nagka-lechi-lechi na po ang buhay namin. Salamat! Meron kang anak na si Jesus na pinadala para sa amin na siyang mag-akay sa amin sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ganon din ang mga manonood ng video. Sana meron po kayong napulot. Kahit konti lang. I-share nyo po sa iba. At kayong mga nasiran, i-share nyo rin po sa iba. Alam nyo, mabuting mag-share na lang kayo patungkol sa ganito. Kesa naman kung ano-ano sinishare ninyo, kung minsan makakasumpong pa kayo ng kahaway. Di po ba? Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Bye.